Okay, may isang malaking kaganapan na dapat nating pag-usapan. Daan-daang libong Pilipino ang inaasahang sasama sa Trillion Peso March, isang panawagan para sa accountability. Pero, paano kung itong marcha na ito, na dapat sana'y simbolo ng pag-asa, ay isa palang bitag? Yan yung tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Ano ba talaga ang panganib na nagtatago sa likod ng isang pagkilos na para naman dapat sa bayan? Tara, alamin natin kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Okay, so unang dahagi, isang marsya sa gitna ng banta. Daan-daang libo nga yung inaasahang darating, pero may seryosong panganib na baka hindi nakikita ng karamihan. Unang-una, linawin natin yung mga hinihiling ng Trillion Peso March, hindi naman to radical, di ba? Ang gusto lang nila ay yung mga dapat pundasyon na ng isang demokrasya. May malagot sa korupsyon, kasuhan ng mga may sala, at sundin ang konstitusyon. Hindi ito panawagan para sa revolusyon, para ito sa hustisya. At dito na pumapasok yung konsepto na kailangan nating tandaan, protest hijacking. Ano ba to? Well, hindi lang to simpleng gulo. Ito yung planadong pag-agaw sa isang lehitimong pagkilos kung saan gagamitin yung karahasan para sirain yung tunay na layunin at isulong yung sarili nilang agenda. At para maging malinaw, hindi to gawa-gawa lang na kwento mismong mga organizers na ng marcha ang naglabas ng babalang yan. Itong statement na to, patunay lang kung gaano nila kaseryosong tinitingnan yung banta. At ang nakakatakot dito, hindi to teorya lang. Mayroon na kasing parang playbook para sa ganitong pag-hijack. Nangyari na to dati, nagkaroon na ng dress rehearsal. Tinatawag nga siyang dress rehearsal. Isang insidente kung saan ang isang mapayapang protesta sinadya talagang gawing marahas. Balikan natin sandali yung nangyari noong September 21. So ganito yung nangyari noong Setyembre 21. Nagsimula ng maayos at mapayapas umanga. Pagsapit ng hapon may isang grupo na biglang kumalas, tapos sila na yung nag-umpisang manggulo. Ang resulta pagsapit ng gabi? Kaguluhan na. Kita niyo yung pattern? Hindi to basta-basta nagkataon lang. Mukhang planado. At ano yung resulta? Grabe, mahigit 200 nang naaresto. At ang mas malala pa, mahigit 80 sa kanila ay mga menor de edad. Ito yung totoong epekto kapag ang isang lehitimong protesta ay na-hijack. Mga buhay ang nasisira. So dahil nga sa karanasan yan noong September 21, yung paghahanda ngayon ng mga otoridad, ibang level din. Hindi ito yung karaniwan. 15,000. Isipin nyo yon. Ganyan karaming pulis ang ide-deploy. Pero teka, hindi ito para takutin yung mga rallyista ha. Ito'y senyales kung gaano nila kaseryoso yung banta na may mga pwedeng sumingit para lang manggulo. Ang punto dito, hindi nila head up na pigilan yung protesta. Ang goal nila ay ihiwalay at tukuyin kung sino man yung mga infiltrator na may planong maghasik ng gulo. At yun yung kakaiba dito, parang magkampe yung organizers at authorities laban sa isang kalaban. Okay, so ganyan kahanda yung mga otoridad. Pero paano naman yung mga mismong organizer? Anong plano nila para hindi ma-hijack yung sarili nilang marsya? Well, meron silang sariling diskarte. Dito talaga natin makikita yung pinagkaiba. Sobrang linaw. Sa isang banda, yung mga rallyista, gusto nila ng hustisya sa loob ng sistema, sa loob ng batas. Sa kabilang banda, yung mga hijackers, ang gusto nila, sirain yung buong sistema para sa sarili nilang kapangyarihan. Napaka-practical ng mga payo nila at sa totoo lang, ito yung pinakadepensa nila. Bigyan ng kapangyarihan yung bawat taong pupunta na protektahan yung marcha. Mula sa pagsusuot ng puti para madaling makilala ang isa't isa hanggang sa pananatili sa grupo, bawat hakbang ay para ihiwalay at ilantad kung sino man ang may masamang balak. Kaya itong marsya na to, hindi lang to basta isang protesta. Ito na talaga yung pagsubok, 'di ba? Isang kritikal na pagsubok para sa kinabukasan ng demokrasya dito sa Pilipinas. Nasasangandaan talaga tayo. Dalawang posibleng kinabukasan yung nakataya dito. Pwedeng maging successful yung marcha at mapalakas yung demokrasya natin. O pwedeng magulo ito at maging dahilan pa para mas humina yung mga karapatan natin. Bawat isa sa atin may papel sa kung saang landas tayo pupunta. At dito na siguro papasok yung pinakamahalagang aral sa lahat ng ito. Alam nyo, sa laban kontra korupsyon, hindi lang sapat na tama yung pinaglalaban mo. Dapat tama rin yung paraan mo ng paglaban. Kasi kapag gumamit ka ng marahas o di-demokratikong paraan, talo ka na sa simula pa lang.
Kaya sa huli, iniiwan tayo nito ng isang malaking tanong. At hindi lang to para sa mga magmamarcha, kundi para sa ating lahat. Paano nga ba pinakamahusay na naipagtatanggol ang demokrasya? Sa mapayapang protesta ba? O sa paggamit ng puwersa? Isang bagay na dapat nating pag-isipan. Salamat sa pagsama ninyo.